pagod sa ano, pag hahango ng uling tay ano. Yang pag uuling mo ba tatay hanggang kailan po yan gagawin? Eh, pag ako may ibang panghanap buhay na, matigil naman ako kasi naman talaga kung wala naman kontrol. Kasi yan na lang naman yung area na nang namin. Tsaka bawal tay, di ba? Oo, bawal. bawal. Talagang bawal. Uling-uling si tatay, oh, grabe yung tuwid. Kasi ganitong edad naman ako. Kaya tanggap ko naman na talagang pahina na ako, pero kaya ko pa. Once again, mga mahal naming viewers, ngayong araw ay nandito tayo ulit sa dating bahay ni Tatay Filomeno para kumustahin yung kapatid ni Tatay Filomeno, si Tatay Dodong. At yun nga, nung nakaraang galing ako dito ay may parang sinasabi sa atin si Tatay Dodong at gusto ko po itong linawin at alamin ngayong araw para naman matulungan po sila sa kanilang munting hiling. Ayan. At nandito nga yung misis niya. Kumustahin natin mga mahal naming ano, manonood. Ito si nanay. Nay, kumusta po? Ayos man. Ayos man. Anong pinagkakabalan nyo ngayong araw po? Nag-ano lang po ako, babantay ako sa ano, wala baga pong sara. Oo. Dating gawi po ano, dating ano, tagalinis lang. Ayun naman ang gawain ng ano, may bahay po ano. Oo. Simula't simula ba, Nay, ay ganyan na yung trabaho ni tatay? Ilang taon na siyang ano, nagtatrabaho sa ulingan? Ay, matagal na po. Mga ilang... Kung magsama kami ay ano ay, bihira siyang makakuha dyan sa ganyang pag-uuling. Pag natitigil po siya sa trabaho niya, yung limbawa siya ay nakikipagkuprahan, tapos wala naman siya ano, ibang trabaho po na niya, ini-extra niya trabaho. Oh, hindi talaga po siya tumitigil ano. Talagang tuloy-tuloy. Siguro pag nagtigil si tatay sa mga ganyan na trabaho niya, yung parang mabibigat na ganyan, ay parang manghihina po ang katawan ano. Ganon kasi ang matatanda pag once na nagtigil sa trabaho ay ano, asahan mo yan na parang manghihina, di ba po? Oo. Kasi sanay na sila sa kanilang ano, trabaho na ano. Ikaw na simula't simula ba ay talagang may bahay ka na lang, housewife, dito ka lang po sa bahay. Ay, natulong din po ako sa kanya. Natulong ka din po sa pag-uuling po. Oo. Kumusta naman po yung ano, mga anak nyo? Sinabihan nyo na kung ano, mag-aral sila this coming ano, pasukan po. Hindi pa po ako nakakapagpanood. Hindi nyo pa natawagan? Hindi ba sila nagtatawag sa inyo, Nay? Hindi pa ako. May napansin ako sa ngipin ni nanay. Ano yan, Nay? Yung nakasingit sa ngipin nyo? Ay, ano lang po yung pinalagayan nung asawa ko nung ano. Nung kami ay nagkapit sa Paracali. Oo. Pinasingit niya lang yan dyan. Gold po yan? Oo. Anong gold po yan? Yung na Ito, ginto ng Paracale po? Hindi. siya po. Siya? Kasi sikat ang Paracale, yan, Camarines Norte na minahan, di ba nanay? Dati ba nagbimina si tatay? Ano dati po yun, kaya lang ay siyempre hindi naman na siya ano, takot na siyang magpasok sa butas. Sa butas mismo silang pumapasok, parang makakuha ng mga ginto-ginto. Ano yun? Yung parang buhangin ba kaliliit? Yung mga kinukuha nila? Yun, yung compressor yun. Compressor ang tawag doon. Ay maedad na baga po siya. Oo. Kaya hindi ko pinatagal yun doon sa butas at mutik na siya malag-ano. Ay, ganon. Yan bang ginto na nakuha nyo na yan? Yan yung sunwerte kayo noon? Ano lang po ito, inipon-ipon ko lang. Inipon nyo? Tapos? Siya na po yung pinagawa kong ngipin. Okay. Pinasingit lang yan, nanay? Aha. Okay. Kasi yan yung mga uso ng unang panahon, ano? Yung ginto na isisingit sa ngipin? Siya po. Oo. Sa ngayon, pag nagpagawa ka ng ganyan, sobrang mahal na, di ba po? Ay, mahal na po Oo, ngayon. abuti na ng milyon yung ganyan na ano. Kaya swerte ka, nanay, kasi may minahan doon sa lugar nyo. Taga doon ka po talaga, nanay? Ay, hindi po, taga rito ako. Taga dito ka din po. Taga Ulipanan ng Talupuan. Okay. Oo. Ka na po. So, ibig sabihin, parang nasabi... Extra lang siya doon. Parang nasabi kasi sa akin dati ni Tatay Dodong na parang mula nung pagkabata niya, nag-uuling na talaga yan, na talaga yung hanap buhay niya. Di ibig sabihin, sobrang tagal, dekada na.
ilang dekada na yung pag-uuling niya. Yan, wala naman po siyang nararamdaman na parang hinihika kasi sobrang Wala naman po. exposed siya sa ano ay. Kaya lang yung ganito niya ang dinadamdam niya. Yan yung dinadamdam niya, Nay. Mabigat po ano. Dito pala, Nanay, pwede kayong mag-alaga ng mga ganyan. Oh, mga manok-manok ano. Kasi maluwang yung bakuran nyo. May mga alaga na ba kayo dito, Nanay? Wala pa po, bago pa lang. Okay. Doon ba sa dating bahay niyo may mga alaga po kayo doon? Wala na rin at ano ay nagmanukan kami doon ay nalaman na ako na namin wala na rin. Inano na ng kapitbahay ano? Pinakialaman yun yung mahirap pag ano. Hindi na lang po kami umimik ng dalayo namin ng gulo ay. Oo. Yun yung mahirap dito po kami mag-aalaga kami dito ng ano ay. Bawal din doon na magbaboy kaya. Oo. Tsaka dito, dito sa bahay din ni Tatay Filomeno, noon nung si Tatay pa nakatira, binibigyan ko yun ng mga isang sakong bigas. Nagtataka siya kasi ang bilis maubos. Nakikikapit bahay yun, pumupunta doon, nakikinood ng ano. Pagbalik niya daw, nakikita niya ang bigas niya, kakaunti na lang. Kaya sabi ko, madami ding manloloko kahit ganito na kakaunti lang yung bahay, madami talaga ding nag-interesado, lalo kung mahirap nga naman, walang pagkain, walang makain, siguro napipilitan din yung tao na makialam sa hindi sa kanya, na yun yung mahirap din. Tsaka nung yun nga, nung nawala na si Tatay, lahat ng gamit, nagsiwalaan na din. Yun din kinakasama ng loob ko noon kasi hindi pa naililibing si Tatay. Wala na yung mga gamit. 'Di ba, Nay? 'Di ba masama din yung loob, lalo na si Tatay at siya yung kapatid. At ako din naman na bilang isang nagmamalasakit, isang tumuring na isang ama kay Tatay Filomeno, at yun din yung lagi kong sinasabi sa kanya. Tuwang-tuwa yun dati. Sabi ko, ay Tay, huwag mo akong ibahin sa mga tao na turing mo akong anak, turing mo kaming anak, kaming mag-asawa. Kasi sabi ko, para mas hindi kayo mailang, hindi kayo na pumupunta kami dito. Tuwan-tuwa po yun, araw-araw po yun na pag pumupunta kami dito. Meron yung magkasunod na araw na pumupunta ako kasi alam ko na yung pangumusta ko sa kanya, yung pag-ipagkwentuhan ko sa kanya ay parang nawawala yung mga iniisip niya sa buhay, di ba? Oo. Ano yun, nakontak niya na yung anak niya, hindi pa. Yun pa lang, yung pagkakontak ng anak niyo. Oo. Maganda po sana kung makumustahan nyo din po, ma-video call nyo para Siya po. Oo. Ngayon ko lang naman na yun ay. Nalaman. Pero matagal na daw silang nagkukumustahan ng anak nyo po, ng Bago babae. pa lang po. Bago pa lang. Tanungin nyo, Nay, bakit kung nalaman niya na kung anong nangyari sa tatay niya, po? Ipatanong nyo dun sa anak nyo na na kumukontak dun sa anak ni Tatay Filomeno. Naawa ako dun kasi ang dami ko ng vlog na nagsasalita sa vlog ko na sana kumustahin man lang siya. Hindi man siya puntahan pero tawagan. Yun yung gusto niyang mangyari sana nun. Kasi kahit papano, Nay, kahit sabihin mong nilayo sa kanya, ay anak niya yun. Dugo niya yun. Diba? Katina na naman. Oo. Dugo niya yun, yung na yun, anak niya. Kaya kahit balibalik ta rin ang mundo, kahit sabihin mong pinaampon mo o binigay mo yung anak niya pa din po yun, diba? Wala yun kung wala si Tatay Filomeno. Diba? Oo. Bakit may karamdaman ka ngayon, Nay? Nauubo po ako. Inuubo, yan lang. Oo, kasi uso ngayon ang ubo sipon ay parang may kumakalat na naman na bagong sakit ngayon. Yan yung infection sa ubo tsaka sipon. Pwede kayo, pwede din sa mga herbal, Nay. Nagiinom na rin po ako herbal. Oo. Ikaw ba, Nanay Basyon? Ikaw ba, gusto mo ba magkaroon ng sariling hanap buhay yung asawa nyo? Opo.
Ano ba yung gusto niyong... Yung hanap buhay niya dati dito sa ilog. Ano ba yung dating hanap buhay niya, nanay? Yung pag-alimango, tapos yung pangangawin niya. Doon siya nakakapagpahinga ay sa ano, parang lang. Oo. Ano ba yung tanging hiling niyo para makabalik siya sa Bangka nga po. Oo. Pag ano ba, nanay, magkano ba yun? Nalaman ko din na kung kahit 5,000 gano'n nakaka-provide na pala yun yung disagwan ng bangka. Pag yung mga second hand na mga bangka. Sa second hand po yung ano, pag yung maliit kaya ay ano ay hindi siya kakayanin at yung mga sakay niya. May mga Tulad ng kasama. Sakay po niya yung mga gamit niya katulad ng bubong kawayan. Okay, oo. May mga bubo pala si tatay. Para sa... Pag-alimango po. Okay. Doble din. Isda tsaka alimango yung gusto niyang ano. Yung dating hanap buhay niya nun ay. Natigil lang nga po kami dito noong ano. Kasi po umalis kami rito. Iniwan namin yung bangka namin. Yan na si tatay. Ay, Yan na si tatay. Oh. kaya po. Tay! Ano? Kumusta? Ha? Saan ka galing? Buti naman, naghahango kami ng uling. Ay, nag-aango po kayo, nag-harvest po kayo. Nandito ka na. Ay, tayo sa tabi ni nanay. Kumusta ka po? Pagod? Uling-uling si tatay. Oh, grabe yun to. Grabe tay. Di bale tay, at magkakapera ka na. May mautang na ako. Maraming salamat. Mangungutang nga ako, kaya ako nandito ngayon. Maraming salamat naman po. May tutulong ay di, mas mabuti naman. Oo. Papasalamat Hindi ako. naman, hindi nga tay, baliktad nga. Ako nga pupunta dito at mangungutang sa iyo. At Wala nalaman pa nga kong nag-harvest ka ng uling. Wala pa nga, nandun pa sa taas. Hindi pa nga tapos. Hindi pa tapos. Oo. Pero may buyer ka na. Meron na, kaya na malayo-layo doon sa amin sa kabilang barangay. Okay. Di uuwi kayo dun. Hindi silang pinapadala ko na yung anak ko. Okay. Oo. Kahapon nagdala na sila kahapon sa pusa. Oo. So, nandito ako tatay kasi gusto ko kayong tulungan. Gusto ko to lagi talaga din na i-provide para sa inyo. Yung sabi mo, paghanapan ng ng pera. Siyempre, pera yung hahanapin mo dun. At ano yung gusto mo tatay na i-provide? Maraming salamat naman po. Yung bangka lang naman. Wala naman ako yung bangka na yung panghahanap buhayan ko na sa dagat. Oo. Yun walang makina. Basta may katig. May katig ba yun? Wala din. Ganito lang siya kon lang. Okay, oo. Pumunta ako ulit dito kahit galing ako nung isang araw, 'di ba? Nung isang araw lang yun, tay. Kasi gusto ko din kayong tulungan, nagbabaka sakali. Ayan, na magising yung mga sponsors natin, 'di ba? Na matulungan kayo sa bangka kahit tay may mag-share lang sa akin. Ako na po magpupuno dun sa kahit kalahati nung pambili nyo ng bangka para ma-provide natin sa panghanap buhay nyo. Oo, ano? Maraming salamat. Oo. Ayan si Tatay Dodong. Pagod sa paghahango ng uling tay, Yang pag-uuling mo ba tatay hanggang kailan po yan gagawin? Pag ako may ibang panghanap buhay na, matigil na muna ako sa mga talaga. Pag wala naman yung talaga. Kasi yan na lang naman yung area na lang ko namin. Tsaka bawal tay, di ba? Bawal talaga yan. Oo, bawal. At talagang bawal yan. Oo. Oo. Ngayon kung sabi ko kung ako may panghanap buhay na dito. Ano ba tay? Tatanungin kita ngayon, ano yung gusto mong i-provide para sa family mo na maging hanap buhay? Ang hangad ko lang naman, magkaroon ako ng bangka sa kaya ng panghanap buhay sa dagat, sa ilog. Kasi yan lang man talagang alam panghanap buhay na dali dito. Nagkakalaga ito ng 10,000, di ba tatay? Mahigit? Mahigit pa. Oo, sa mga mahal naming viewers, ayan si Tatay Dodong. Yun yung gustong-gusto mong ma-provide sa iyo, tay. Oo. Kasi alam ko naman na may mga sobra-sobra dyan sa buhay. Pwede nating i-provide. Yan, hati-hati tayo. Pwede akong makipag-share sa kanila, nay. Ay, tay, na ma-provide yung gusto nyong panghanap buhay. Ano ba yung tay, yung mga gusto mong huliin kung may bangka ka na? Ang kampo dyan, pinakang kampo talaga, purpose ko dyan, isda at alimango. Yan lang po ang hanap buhay ko talaga. Oo.
For example, Yan po kasi ang malakas kong pagganapan dito nung nandito pa ako. for example tayo, kung sa isang araw, magkano kikitain pag may sarili kang bangka? Depende po, pag maganda ang pahuli ay hindi baba na 1,000 sa isang gabi. Ay, ganon? Mataas pa, abot mga 2,000. Ano. Malaki Kasi pala. kung po ay sabay-sabay, alimango, isda. Sabay yan, dalawang yan. Oo. Iba naman yung panghuli ng alimango at iba yung pang isda. Paano yan pag nakahuli? Kasi no naman taga-tinda mo, taga-lako mo. Ay, madali naman mapagdala sa kanay. Ito si Mrs. Naglalako and dati dito noon. Pag ako may huli, Siyang taga-lako din. Ay, good yung ano nyo, yung... Oo. Oo, maganda po yan, tay. Kasi kung ipaporsyento mo pa sa iba... Hindi ako na ganun. Oo, kung ipaporsyento mo pa sa iba, mas... Mababawasan. Mabababa pa yung ano, di ba? Oo, mas maganda na si nanay na lang para naman may pagkaabalahan. Kilo dito ng isda ngayon. Dati Oo. noon, bigay ko lang 50 lang may kitang kilo ngayon. May 200 na, 220, 230. Totoo po yan kasi si Tatay Filomeno noon sa crabs, alimango ay parang nasa 250 to 80 ganun isang kilo sa kanya. Maliliit pa yun. Oo, yan yung hanap buhay niya din Pag ako noon. nakahuli minsan isang piraso ay na may 1,000. May 1 kilo kasi ay 1,000 ang kilo ngayon. Yung malalaki. O yun yung parang bilao na yun, yung malaki. 1 kilo. Opo, yun yung mahal talaga. Kasi pag bumili ka sa mga talagang supermarket na bilihan ng ganun nasa 1,500, 2,000, di ba tay? Oo, kaya maganda yan na maging ano nyo, hanap buhay kesa yung ma-prone pa kayo sa usok, magkakaroon kayo sakit sa baga. Kasi ilang dekada na kayo nagtatrabaho sa ganyan tay. Simula nung 1979. O di ilang dekada. Edad pa lang akong 14 anyos noon. 1979, wala pa ako noon. Ay, noon Oo. kasi namatay yung tatay ko 1977. Oo. Ay natigil na ako ng pag-aaral noon kasi wala na nga magbubuhay sa mga pamilya ko. Sa, apat na kapatid ko, saka yung nanay ko, wala naman ibang alam na trabaho. Ako nang tumutok sa trabaho. Yung mga kapatid ko pinapag-aaral ko. Ayun, nakapagtapos mo ng yung isa high school, yung isa yung tatlo elementary lang. Di Apat kayo kasi ang yun. hindi nakapag-aral tay. Talagang, Oo. Ilang taon ka nung nagsimula kang nag-uling? edad pa lang ako ng 14 anyos noon. 14. Grabe, prone ka na talaga sa usok. Butin, wala kang nararamdaman sa Wala baga naman. ngayon. Maingat man ako. Maingat man. Maingat ako. Pag ganun talagang, pag hindi ka mag-iingat sa alam mong makakasama sa iyo, talagang pupunta ka sa kawalan. Oo. Kumbaga ay Iiksi yung buhay mo, di ba tay? Oo. Sana may mga mga makanood nito na mahabag para kay Tatay Dodong kasi syempre may edad na din po kayo sa pag-uuling na ganyan. Kung magkaroon ka ng sariling bangka, mas mapaigi po kayo, di ba? Magaan pa kasi yung trabaho pati po yan, ma'am. Oo. Magaan na trabaho yan. Kung gusto mo magpahinga dyan, ganahin mo lang yung panghuli ng alimango. Hindi ka na mapupuyat, hindi ka magpapagod ng ano. Antayin mo na lang. Antay na lang. Pagka umaga nun, saka mo naman harbisin yung usad. Lagyan mo. Oo. May huli na yun. Tapos ipapalako nyo kay nanay. Kwarta na yun. Kwarta na. Kwartang linaw. Pwede nang pambili ng bigas. Minsan ay nakahuli ako dito nung nandito kami. Pinakamahina, 5 kilo. O di magkano yun? Mura pa naman nun. 50 lang ang kilo ng... Sa ngayon, 75. sobrang mahal na tayo. Kaya, nyo. Lalo kung ganito na, hindi na Nandito siya. kami noon ay nung 1994. Nandito kami. 1994, okay. 2 taon ako noon. Nandito kami noon. Ay, oo, 1 taon mahigit pala. 1 taon mahigit ako noon. Kasi nidadan pala yung panganay ko. Opo. May 1 taon nung kanina ay. Nung nandito kami. Oho. Panganay ko. Ayan. Kaya tagal na din pala yung pag-uuling nyo. Kung saan nga ako napapadestino ng pag-uuling. Oo. Pansin din tayo ng mga viewers na nanonood sa inyo na ang bait nyo daw, parang nakikita nila si Tatay Filomeno. Parang sinasabi pa nga ng mga ibang viewers na parang mas mabait pa kayo kay Tatay Mino. Sabi ko ay parehas lang yan kasi isa naman ang pinanggalingan, 'di ba tay? Wala namang kamatis na nagbubunga ng talong, 'di ba? Pare-parehas yan, 'di ba? Meron lang yung nauna, meron lang yung mga bulok. Si tatay tatawa. Parang nakikita ko si Tatay Filomeno pag ganyan nagpapajoke ako ay tawa ng tawa yun. Oo, meron na yung mga bulok, meron pa yung goods, di ba? Yung bulok yun nalalaglag ko sa, di ba? Ganon sa pananim, ganon din ang tao, di ba? Oo. Kaya habang buhay tayo, gawa tayo ng mabuti para sa kapwa, para pag mawala na tayo sa mundo, at least man lang yung alala ay maganda, hindi yung masama. Sabi ko nga
saan kami pumunta, mahal kami ng tao. Sabi ko doon sa mga kanab na pag kuminsan nagkakakwertuhan kami. Mayroong hindi magandang nabubuksan na kwento. Sabi ko kami naman ikako maski saan pumunta, hindi naman kami ko ng tao na maski bumalik kami, mahal kami ng tao. Kasi nanirahan kami ng Paracali, nanirahan dito sa Dahican, dito sa Ulipanan, dito sa barangay na ito. Opo. Pero okay lang sa amin ng tao. Tanggap kami, mahal kami ng tao. Oo. Kasi wala kaming ginawang masama. Oo, nagpapakita kayo ng magandang asal sa kapwa-tao. Ganun po talaga pag matulungin pati ako, hindi ako tulad ng iba na mapagtingin sa trabaho. Pag may trabaho dyan na kaya kong tulungan, natulong ako. Ay, ganun po. Patulad ng iba. Grabe. Yung iba, pag walang pira, titingnan ka lang. Ganun, maski ganitong maedad naman ako. Kaya tanggap ko naman na talagang pahinaan ako. Pero kaya ko pa. Kaya niyo pa. Ng mga anak ko, sabi ko kung mag-aaral kahit paano, sabi ko magpatuloy kayo naaawa naman sa akin. Naawa sila po. Matulong naman kami sa inyo. Oo. Kaya ngayon isa kong anak na dalaga, nung pagkatapos ng libo niya, ayaw ko nga namin payagan sana magtrabaho. Siya mo nang pumilit, naawa din kayo na. Kasi nung New Year nga, talagang sagad na sagad kami, wala kami. Para iyak ito, nakita ko na yung dalaga ko. Walang problema mama, wala naman talaga, kita naman din yan talaga, wala kami. Trabaho na lumitan niya ako. Parang tayo makakali. Kaya matulungin din yung mga anak niya tayo. Pero sabihin niyo pa din na mag-aral, ipagpatuloy niyo po. At kung ano yung mai-assist namin sa kanya, for example, allowance, kailangan niya sa school, mga school supply, ganun. Nandito po kami na umaalalay sa mga estudyante. Ang dami na din namin natulungan ng mga estudyante tayo. May teacher din akong naging scholar. Ayan, may senior high na mga naging scholar po. Tapos ngayon elementary meron din po ako. Kaya hikayatin niyo yung anak niyo na mag-aral para naman mas may opportunity siya tayo pag makakapag-aral siya, makapag-graduate kahit senior high lang. Makahanap ng magandang trabaho kasi yun, may 2 years vocational course na din po yun. Parang nag2 taon na siya sa college, Nag-TISDA na rin yun, tapos na yung TISDA. Nag-TISDA na din, oo. Pero yung trabaho niya ngayon ay sales sa grocery. Oo, nag-sales sa grocery. Pero pagkakaalam ko sa mga ganun, mababa din ang bigayan, di ba tay? Oo, mababa din. Nagtaas naman ang kanya ngayon. Oo. Edad na siya ng 1 buwan. Buhay muna ang kanin mayroon pa man kami, okay pa naman sa mo, may trabaho pa naman. Kasi buruan niya muna yung sarili mo, kung ka, ipon ka at saka yung mga gamit mo sa katawan mo. Malayo baya, hindi man masusupport. Tsaka dapat mag-ipon siya, yun yung tay, importante ngayong araw kasi, for example kayo, biglang may emergency, di ba? Hindi din natin yun alam. Kasi ganun ang buhay ay yun din yung lagi kong sinasabi kay Tatay Filomeno dati na kada punta ko dito, abutan ko siya 500, 1,000, ganun. Tay, itabi mo yan kasi may pagkain ka, may ulam ka, may groceries ka, hindi mo na kailangang gastusin yan para may pang-emergency ka. Kasi ang layo namin ay nasa bayan kami, tas dito siya, layo-layo po, kaya wala naman siyang contact para sabihin sa akin kung anong nararamdaman o anong emergency. Parang yun, yung nangyari na ganun tayo na may pera siya pero pinapahiram niya. Nung may emergency, wala na siyang kwarta, wala nang pera. Siya na yung kawawa. Siya pa nagkautang. Siya pa ang nagkautang. Yun yung mahirap kasi hindi na alam ng tao ay hindi niya na masagot yun na ay wala akong utang, ba't ginawan ako ng ganyan. Hindi na siya makapagsalita kasi patay na po siya ay. Yun din po yung mahirap sa tao na diba po, yung parang naging close mo tapos gawan ka pa ng problema kahit patay ka na, diba po. Ganun ang napaka-toxic talaga ang mga tao sa mundo. Wala tayong magagawa sa ganyan kahit saan naman ay may ganyan, diba po. Totoo po yun. Oo, yun yung kasabihan talaga na totoo po yun. Kaya, sana tayo magkaroon ka ng sponsor para ma-provide natin yun tayo. Oo. Maraming salamat naman kung sakaling mayroong magkang sa akin na talagang gusto ko na rin tumigil kasi sa pag-uuling at siyempre may pahina ng katawan ko. Ay kung makapitan ako ng sakit, ay hindi ko na kaya mag-uling. Mas mahirap. Mas mabuti dito. At pag nakaramdam ako ng medyo ng pakiramdam ko ng katawan ko, pwede ako magpahinga. Si nanay yata may karamdaman ngayon. Inuubo nga yan, 2 araw na. Inuubo-ubo
Eto naman yung kasakasama yung anak nyo. Buti may kasakasama kayong anak nyo, tay. Ano? Hindi man yung pwede namin ilayo at yan naman ay hindi nga minsan hindi, pag may kausap hindi naintindihan yung kanya. Oo. Kaya pag hindi kami makakuha sa kanya, wala. Mahirap po, ano. Sige tay, yun lang yung pinunta ko dito ngayon at Maraming salamat, ma'am. oo, sa mga susunod na araw, balitaan ko kayo kung anong ano po, ano. Sige po. Maraming salamat. Oo. Oo. Sige, mag-ingat kayo lagi, tay. Oo, pray lang tayo, ano. Oo, marunong naman kayo mag-pray, tatay. Okay. Nag-ano ba kayo? Nagsisimba ba kayo? Oo naman. Ano yung ano nyo? Religion nyo? Katoliko. Catholic. Okay, sige, tay. Hindi naman ako nag-iiba ng religion. Yung nilakihan ko, simula maging bata ako, yun na talaga. Oo. Akitin nga kita doon kay Kibuloy. Kilala mo si Kibuloy? Ah, di kilala si Kibuloy. Ano po ngayon yun ay, viral po yun. Tinutugis po yun ng otoridad para ikulong kasi madami ng pagkasala. Pastor po yun. Oo. Sige po, tatay. Maraming salamat, ma'am. Oo, ingat lagi. Sige po. Sige po. Kamusta natin si Tatay Dodong at ayan nga po yung purpose natin kaya nandito tayo ngayon para matulungan si Tatay Dodong sa kanyang hiling na bangka at sana naman marinig nyo ito mga mahal naming viewers at eto, maraming salamat sa mga nanood, nagsuporta sa mga vlog ko sa kanila. Malaking tulong po yun sa kanila. Maraming salamat. Support nyo po Alma Vlog sa aking Facebook page, Commander ni Marcos sa ating YouTube channel, Marcos TV channel, ang ating Mr. Ayan. Thank you so much. God bless.